Sabi ko sa inyo mga kababayan na, ito lang ha, maniwala ako na si Sarah hindi yan magwawala sa bahay nila. Dapat ilista lahat ng gamit na nakapatong sa lamesa. Pag may kulang, ibig sabihin yun na yung basag. Ha? Naku, ginoo ko mga kababayan, bali-balita pa naman na matudo ng laptop. Nay! Sakita kayo, Anto. Sakit kaya yun. Alam mo yung babatuhin ka ng laptop, ang sakit-sakit. Mabigat ang laptop, ha? 1 kilo mahigit yun. Tapos flat pa. Na, pag hindi mo yung masalo, pum! Diyos ko, nako. Kailangan yung mga gamit ni Sarah sa bahay nila ilista. Bakit? Kasi pag may magkulang sa gamit niya, ibig sabihin yun basag. Ala, sabi nga ni attorney Kapunan, akala ko ba itong si Michael Pua, sabi niya, dalhin na sa Senado, kay ready na daw silang humarap sa Senado. Pero, bakit ngayon nagbago na? Parang natamaan yata ng laptop yun eh. Bakit nag-iba yung sinasabi? Parang natamaan yata ng laptop. Tawa ko ng tawa kanina mga kababayan. Sabi ni Atty. Lorna Kapunan, sabi ni Michael Pua, ready na daw sila pag idalhin sa Senado itong impeachment. Pero ngayon, iba naman ang pahayag ni Michael Pua. Parang natamaan yata ng laptop. Parang natamaan daw laptop. Ito mga kababayan na. Naku, tignan natin. Ano kasi ito GMA to dito tayo. Saan ba yung DZMM dito? DZMM. Ito DZMM. Naka-live kasi. Ito ha. Parang natamaan daw ng laptop, sabi ni Attorney Kapunan. Tawa ko ng tawa kanina. Saan ba yung sabi ni Attorney Kapunan na sabi ni Michael Pua noon, ready na daw sila pag i-transfer daw sa tawag dito. Pag i-transfer daw sa Senado itong impeachment. Pero ngayon bakit nag-iba na yung statement ni Pua? Parang natamaan yata ng laptop. Ito mga kababayan. Saan ba 'yon? Tawa ko ng tawa. Kapunan, tamaan ng laptop. Search nga natin. Kapunan. Natamaan ng laptop. Ito. Lorna Kapunan, attorney, magandang umaga po. Good morning! Doris at Robert dito sa tandem. Good morning po. Good morning. At maraming salamat sa pagpapaunlak. Dahil ito nga, sabi ko nga kanina pa mapapalaban ako nito. Ayan. Mapapalaban ako sa pag-intindi. Kasi hindi ko alam yung mga ganyan Pero alam mo, partner, yun yung importante ha. Dapat tayong ordinaryong mamamayan, naiintindihan natin yung nangyayari at yung proseso. Kaya mahalaga na may magaling na mag-explain sa atin kung anong meron. Kaya nga, hindi ko naman tinatatwa yung ibang mga abogado. Pero kapag ikaw ay sinabing debatingaw, ikaw na talaga. You already. Yes. Kaya naman, maraming salamat ayan, ma'am, at Andy dito ka. Simulan mo na, partner. Simulan natin. Panatan mo na ng tanong ito. Siguro, attorney, unahin natin dahil nakalusot na doon sa committee level, dapat ba na mas mangamba ang panig ng Vice President doon sa development sa House, sa Kamara? Kasi nung una ang lumilitaw, sabi, wala yung numero. Kahit sa committee level, hindi yan lumusot. Pero kahapon nung inanunsyo, 55 na members ng committee yung nag-approve. I think, mas malaki nga Over the weekend, nag-overdrive sila sa trolls nila, At sinabi na yung pumirma daw ng report ng committee nag-atrasan na. Number one, fake news yun. Wala pang, over the weekend, wala pang report ng committee. Kahapon lang nagkaroon ng report. Correct. At ang report, hindi naman pinipirmahan yan, Raise your hand lang yan. So, pag hindi mo alam yung mga background na yan, maniniwala ka, nakawala lang suporta itong impeachment kasi nagsialisan. So talagang sabi nga ninyo, it's good to be informed, Huwag tayong makinig sa Marites, huwag tayong makinig sa mga trolls na yan. Kasi nagiging maingay na, And to me, that is an indication of takot na sila.
na lumalakas ngayon ang troll army ni Vice President because gumagawa sila ng counter-narrative to the truth. Di Diba? ba? That to me is an Lumalakas daw itong mga counter, troll army ni Sara. Kasi, gumagawa daw ng mga fake news. Ayaw lang i-direct ni Attorney Lorna Kapunan. Sa madaling salita, no, mga counter narratives, ibig sabihin fake news, walang katotohanan. Tignan niyo, pakinggan niyo. indication of fright or flight. Kasi kung innocent ka, you will not miss any opportunity to prove your innocence. Tama. She missed her opportunity several times in the house. Huwag siya magre-reklamo or her defense team na sa Senate na lang sila pupunta. Ayan. At saka parang nagkakagulo na yung messaging nila sa defense team, no? Ayan na. Because from what Ito parang nagkakagulo na daw. Itong messaging ng defense team ni Sara. Bakit? Pakinggan nyo. we've heard, sabi ni Attorney Poa, in an interview, sabi niya, we are ready to go to the Senate. Ako narinig ko na naman, if meron na siyang, if we go to the Senate, sandali, dati ready na kayo, ngayon parang hindi pa kayo, siguro tinamaan nga ng laptop yun. Di ba? Sabi daw ni Poa, dali na nila sa Senate yan, tapusin na nila yan sa Congress. Sa Senate, ready na kaming humarap. Tapos ngayon daw, nag-iba daw ang statement ni Poa, parang tinamaan ng laptop yun. In an interview, sabi niya, we are ready to go to the Senate. Ako narinig ko na naman, if meron na siyang, if we go to the Senate, sandali, dati ready na kayo, ngayon parang hindi pa kayo, siguro tinamaan nga ng laptop yun sa ulo. Yun ang sinasabi ng trolls di ba? So, hindi natin alam, wag na lang tayo, sayang lang ang load ng cellphone nyo. Bakit daw nag-ibang statement? Siguro tinamaan ng laptop. Di ba mga kababayan? Bakit pala nagkaganon? Ang sabi ni Poa, ready na kami. Ready na kami na pumunta sa Senate. Kaya yung Congress yan, tigilan nyo na yan, mga kababayan. Kasi bakit? Ready kaming humarap kahit nga si Mary Grace Piatos iharap namin sa Senate, di ba sabi? Si Mary Grace Piatos iharap namin yan sa Senate pag doon na yung impeachment kasi doon naman talaga ang formal, tapos ngayon biglang nag-iba. Ay Diyos ko, mga kababayan, tapos ngayon para daw tinamaan laptop. Nag-iba daw yung statement. Ay, Diyos ko! Ginoo ko! Ay, nako! Kaya yung mga trolls, mga kababayan, itong mga DDS, sabi nila, katanda-tanda na ng abogada na yan, Jismusa! Natamaan daw ng laptop! Yung una daw, ready na kami humarap. Kaya si Mary Grace Piatos, kaya namin iharap yan. Tapos ngayon, nag-iba statement, parang natamaan yata ng laptop. Parang nagkakagulo na yung messaging nila sa defense team, no? Because from what we've heard, sabi ni Attorney Poa, in an interview, sabi niya, we are ready to go to the Senate. Ako narinig ko na naman, if meron na siyang, if we go to the Senate, sandali, dati ready na kayo, ngayon parang hindi pa kayo, siguro tinamaan nga ng laptop yun sa ulo. Yun ang sinasabi ng trolls, Siguro na nagtamaan ng laptop. Bakit? Hindi, yan kasi ang sakit sa kanila, mga kababayan. Si Sara, sa sobrang daming abogado, hindi alam ng abogado ano isasagot.
Yung isa si Panilo nandun, si Torion nandun, si Pua nandito. Hindi mo alam, di iba-iba sagot eh. Kaya parang natamaan yata ng laptop niya. Ay, naku, kasakit. Bayan. Senate. Tapos narinig ko na naman, Mm. if meron na siyang, if we go to the Senate, sandali, dati ready na kayo, ngayon parang hindi pa kayo, siguro tinamaan nga ng laptop yun sa ulo. Yun ang sinasabi ng trolls eh. Diba? So, hindi natin alam. Huwag na lang tayong sayang lang ang load ng cellphone. Siguro tinamaan ng laptop. Bakit? Kasi nung una, tapang-tapang kayo, biglang umatras. Siyempre, sabi ni Pua, ready to face. Baka daw si Miri Crispiatos, ipakilala na daw niya, di ba? In-interview si Pua dyan sa Billionario News Channel at saka sa DZMM, umakyat siya dyan, di ba? Oo, sa live nila, na baka daw si Miri Crispiatos, iharap daw nila sa Senate, pakilala daw nila kung sino si Miri Crispiatos. Tapos ngayon, nasa Senate na, sabi ganon. Parang tinamaan nga daw ng laptop sa ulo. Ginoo ko mga kababayan. Na yan ang sinasabi ko sa inyo mga kababayan ay iba-iba man statement niya. Ken, tanong ko lang, alam naman natin ka-impeach si Sara pero harangin nila para hindi ma-impeach. Paano na? Actually, Ma'am Mariflor Bumagat, ganito yan. Sabi ni Tito Sen, no? Ang impeachment trial sa Senado ni Sara, live. Mapapanood sa bayan ng Pilipinas. Ngayon, kung mapatunayan doon lahat na may ebidensya, kumpletos, rekados, walang mali, walang sobra, walang kulang. Ngayon, yung mga senador na pipirmang hindi nila i-impeach si Sara, nasa kanila na yan. Taong bayan na mag-iisip dyan. Kaya ulitin ko sa inyo, yung mga senador ni Duterte dyan sa Senate, pipirma na hindi i-impeach si Sara, tandaan ninyo, kung kaya ni Digong i-8 diretso ang liberal senators, kaya din ng taong bayan i-8 diretso lahat ng senador dyan ni Sara hindi manalo sa sunod eleksyon. Pangalawa mga kababayan, naalala nila ang Nepal, naalala nila ang Indonesia, sinusunog ang mga legislative house. Baka sunugin yung Senado, hindi sila makalabas buhay dyan sa loob. Naalala ninyo yung Prime Minister ng Nepal, pinagpapalo doon sa dagat o sa ilog, doon sa sapa. Nako, ito pa namang likod ng Senado, baybay dagat. May ilog dyan, may bukana dyan. Di ba? Naalala nyo mga kababayan? Live yan. Kung makita ng sambayan ng Pilipino na kumpleto ang ebidensya, ka-impeach si Sara, tapos yung mga senador na pumirma ay hindi i-impeach si Sara kasi nga mga senador sila, do you think ang taong bayan papayag? Baka nga habang nag-impeachment yan dyan sa Senate, ang mga ralihista nasa labas. Tandaan ninyo ang lawak-lawak ng Senado. Hindi natin alam ang mga relihista na kaabang yan. Kasi bakit, mga kababayan, alam ng mga Pilipino at mga relihista na maraming DDS senador dyan sa Senado. Kapag ito'y ginawa ng mga senador ni Digong na hindi i-impeach si Sara, do you think ang taong bayan hindi sila kuyugin? Kukuyugin sila dyan, maniwala kay sa akin mga kababayan. Kasi yan ang nasa isip ko na lantad na kitang-kita na sambayan ng Pilipino naka-live. Ayan na yung ebidensya, kulang ipalunok na lang. Bakit ka magboto na hindi mo i-impeach? Para saan? Kasi kakampihan mo si Sara? Kita na ng taong bayan, ayan yung ebidensya na hindi niya masagot. Ayan si Miri Crispiatos na hindi niya maipakita. Tapos pipirma ka doon, hindi mo i-impeach kasi may utang na loob ako kay Digong. Hindi ko i-impeach kasi kaibigan ko si Digong. Hindi ko i-impeach kasi tatay na ang turing ko kay Digong. Hindi ko i-impeach kasi kaibigan kami ni Sara. Do you think makakalabas pa yan sila? Harap-harapan na tayong binaboy ng mga senador na alam naman natin kadalasan sa senador ni Digong walang kwenta. Magbigay kayo ng isang senador ni Digong na may naitulong. May naitulong. Si Robby na nga mismo nagsabi, oposisyon nga kami. Ano bang trabaho ng oposisyon? Di ba lahat hadlangan? Di ba lahat kalabanin namin? Di ba lahat ay barahin namin? Kaya nga upos Uupos kami.
Kita nyo? Di ba? Sa mga sinasabi kasi ni Robin, mapag-isip yung mga ralihista, maraming, mga kababayan, tandaan ninyo, mas marami ang ralihista kaysa sa mga DDS. Etong mga ralihista, nakaabang yan. Ako, biruin ninyo mga kababayan na, ako nagsabi sa inyo, yung mga ralihista dyan, nakahanda na yan. Kasi bakit? Ang Senado ang final verdict. Di ba? Sabihin ko sa inyo, may mga relihista niyan, puno ng relihista yan, harap ng Senado, pag i-trial yan, yung final na, yung pirmahan na. Putang ina, mga kababayan, subukan yung wag i-impeach si Sara, tingnan nyo kung hindi kayo kuyugin dyan. Ha? Kukuyugin kayo dyan sa loob ng Senado. Kahit gaano kadaming pulis dyan. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, baka nga, pati mga pulis at sundalo, kakalaban pa dyan sa gagawin na yan 'Di ba? Harap-harapan na. Kita nyo naman, hindi nga si Sara sumipot doon sa bilyon-bilyon niya sa Congress. Do you think si Sara sisipot dyan sa Senate? Maniwala kayo sa akin mga kababayan. Hindi sisipot yan. Ha? Kaya mga kababayan, taong bayan, wag na tayong pumayag na ganun-ganun na lang. Harap-harapan na, ebidensya, patunay na si Sara hindi niya maipaliwanag, papayag ka ba na hindi pa siya ma-impeach? Yeah? Harap-harapan na yung ebidensya, bilyon-bilyon na pera, confidential fund, pinapabalik ng COA. Yung mga pondo sa military, 15 million, ginawa ng peking resibo. Si Miri Crispiatos hindi may pakita yung pirma na investigasyon ng NBI. Isang pirma, 5 tao. Diba? Isang pirma, 5 tao. 5 tao tumanggap, pare-pareho pirma. Ano akala nyo sa taong bayan? Bugok? Anong akala nyo sa taong bayan? Mananahimik na lang ganun-ganon? Sa Congress, hindi pa yan kasi hindi pa naman yan yung final. Pero tandaan ninyo mga kababayan, ha? Hindi ako dito nang hihikayat. Pero tandaan ninyo mga kababayan, ha? Pahayag nga lang ng China sa West Philippines, dinumog na ang Chinese embassy. Paano pa yung Senado? Tandaan niyo mga kababayan, maraming ralihista na mag-aabang dyan. Ha? Nako, sabihin niyo sa akin walang mag-rally dyan sa harapan ng Senado. Maniwala kayo sa akin. Mga kababayan, maraming magra-rally dyan. Lalamunin yung mga DDS na kapiranggut lang. Nako, mark my word. May magra-rally dyan, imposible. Yun nga mga piston, yun nga mga driver dyan nag-rally dahil sa mahal ng gasolina. Ito pa kaya, bilyon-bilyon ang ninakaw niya, hindi ka mag-rally. Sabi nga ni PBBM, huwag kayong mag-alala, makukulong ng kurap. Diba? So yun po yun, mga kababayan.